Ang layunin ng programang ito ay ipaliwanag kung ano ang mangyayari kapag ang isang menor de edad ay naaresto. Kapag inaresto ng pulis ang isang kabataan, kailangang sabihin ng pulis sa kabataan ang dahilan ng kanyang pag-aresto at ang karapatan ng kabataan na kumausap sa abogado. Bilang karagdagan sa right to counsel, ang kabataan ay meron ding karapatan na makipag-usap sa isang magulang o sa ibang taong may sapat na gulang. May karapatan ang kabataan na samahan siya ng magulang o ng ibang tao na may sapat na gulang kapag siya ay magbibigay ng salaysay sa pulisya. Kapag nakakuha ng katibayan ang pulis tungkol sa krimen at nasigurado na ang kaligtasan ng biktima, bibigyan ng pulis ang kabataan ng pahayag na sumipot sa harap ng korte na nagsasabi kung kailan kailangan magpakita sa korte. Pagkatapos, pakakawalan ang kabataan. Hindi maaaring pakawalan ng pulis ang kabataan kung hindi nila masigurado ang katauhan ng kabataang ito o di kaya ay hindi naniniwala ang pulis na hindi magpapakita ang kabataan sa korte. Kapag nagpasya ang pulis na hindi pakakawalan ang isang kabataan, kailangang iharap ang kabataan sa isang judge sa loob ng 24 oras o sa lalong madaling panahon para sa tinatawag na bail hearing o ang pagdinig kung saan pagpapasyahan ang piyansa. Sa bail hearing o sa pagdinig kung saan pagpapasyahan ang piyansa, ang sapantaha ay ang kabataan ay pakakawalan na walang kondisyon. Ngunit maaari ring magbigay ang Crown o gobyerno ng mga dahilan kung bakit ang kabataan ay maaari lamang pakawalan ng may mga kondisyon o paghihigpit o di kaya ang kabataan ay dapat ikulong pansamantala hanggang sa paglilitis. Ang mga kondisyon o paghihigpit na maaring ipataw ng hukom ay ang mga sumusunod. Pwedeng ipataw na ang kabataan ay mananatili sa isang partikular na lugar. Pwede ring ipagbawal sa kabataan ang pakikipag-usap sa ilang mga partikular na tao. Pwede ring ipataw na dapat tumira ang kabataan kasama ng isang partikular na tao. Ang kalayaan ng kabataan ay maaaring tanggihan para sa ilang mga partikular na dahilan. Tulad ng kapag naniniwala ang korte na kinakailangan ang pagkulong para masigurado na ang kabataan ay makikipagkita sa korte. Kapag naniniwala ang korte na kinakailangan ang pagkulong para sa kaligtasan at proteksyon ng madla. Halimbawa, kapag malaman na ang kabataan ay uulit sa pagkakasala kung pakakawalan. O panghuli, kapag naniniwala ang korte na kinakailangan ang pagkulong para manatili ang tiwala sa pamamalakad sa katarungan. Pag-aaralan ng hukuman ang mga bagay-bagay gaya ng pagkalubha ng opensa, nakaraang criminal record, at lalong-lalo na ang nakaraang hindi pagsunod ng bata sa mga takdang paglaya
at ang living arrangements ng isang kabataan. Bago pasyahan na ilagay ang kabataan sa pansamantalang pagkakakulong hanggang sa paglilitis, kailangan tanungin ng judge kung merong isang taong mapagkakatiwalaan na magbabantay sa kabataan sa halip na ilalagay sa kulungan. Ng judge kung ang kabataan ay papayag na ilagay sa pamamahala ng taong yon. Kailangan sumang-ayon sa papel ang taong mapagkakatiwalaan na kanilang titiyakin ang pagdalo ng kabataan sa hukuman at sumunod sa anumang kondisyon na ipinataw ng korte. Sa ilang mga sitwasyon, halimbawa, kung ang kabataan ay sinasakdal ng malubhang opensa, ang sapantaha ay kailangan makulong ang kabataan at ang pananagutan ay nasa kabataan na ipaliwanag sa hukuman ang dahilan kung bakit siya maaaring pakawalan samantalang naghihintay ng paglilitis. Sa mga ganitong uri ng sitwasyon, mahalagang kumontak ng abogado ang kabataan upang makatulong sa kaso. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Youth Criminal Justice System sa Canada, maaaring bumisita sa website ng Department of Justice.